May isi-share po ako sa inyong isang malupit na sikreto. Gusto nyo bang malaman kung paano makaipon ng pera para makabili ng car in cash? Yes, cash po. Kung gusto nyo malaman, you got to finish this video. Videos that will make you wealthy and debt-free. Hi there, this is Chinky Tan, your pambansang wealth coach. Super excited po ako sa session natin na ito. Sa session natin na ito, pag-uusapan po natin kung paano tayo makakabili ng sasakyan. Okay? Yun nga, para sa mga taong interesado, hindi lang sasakyan, pati motor, kung gusto mo, pati bahay, pwede na rin yan. Ito lang po, just to give you a perspective. Again, I'm telling you my story. Ibig sabihin, kung kaya ko, kaya nyo rin. Diba? I was able to buy my first car in cash. Yes, in cash. During that time kasi ang brand new car was only 500,000 pesos. Ngayon, i-reveal ko po sa inyo kung paano ko po ginawa yan. Pero bago ko i-reveal, ito yung na-realize ko. Oo, na-realize ko nung nakuha ko na number one, wala palang imposible. Pagka nag-focus ka, iyong mind and heart, the impossible becomes possible. So right now, paano ba nangyari yun? Paano ko na-achieve yun? I would like to share with you the 5 simple, but not easy. Okay? Simple. Ulitin ko ha. Simple but not easy step to buy your first car. Okay? Number 1. Kung gusto mo talaga makabili ng bahay, o let's say sasakyan, motor, set a clear goal. Napaka-clear po na gusto ko talaga magkaroon ng sasakyan, hindi pang yabang, kundi kailangan ko sa business ko. To bring me from point A to point B, mas mabilis po ako makakapunta doon. And during that time, alam ko, ang brand new car during that time was 500,000 pesos. So, nag-set ako ng goal, 500,000 pesos. That's number 1. Okay. Number 2, anong ginawa ko? Prioritize. So, paano ko priority? I set aside, dinivide ko kasi ang goal ko, 2 years. Okay, by the way, when you set goal, it must be smart, specific, measurable, achievable, readable, and time-bounded. O specific, car, okay, magkano? 500,000. Measurable, okay, magkano kailangan on a monthly basis? Kasi may time frame ako, time frame ko 2 years. So, dinivide ko po ang 500,000 by 2 years. So, lumalabas siya more or less 25,000 pesos per month. 20 to 25,000. Achievable ba? Yes, I can sacrifice at least 20 to 25,000 based on my income before to set the money there. So, prioritize ko. Sinet aside ko po yan. No, I dedicated already a savings plan for my car purchase. Now, let's go to the third step. Ang third step niya, ngayon, na-identify mo na, ngayon, i-prioritize mo na. Number 3, ang pinakamahirap, ito, sacrifice. When you say sacrifice, syempre naman, pag tinatabi mo na yung pera dyan, mamimili ka Sasakyan o pleasure? Sasakyan o bagong cellphone? Sasakyan o travel? Sasakyan o gala? Di ba? So, yun yung isang challenge doon, na may sakripisyo talaga. You have to stick to the needs, not to the wants. Walang shortcut Avoid unnecessary expenses and avoid what we call as impulse buying. Kasi anong mangyayari po niyan? Pag hindi po tayo nagsakripisyo, anong po mangyayari? Hindi natin mabubuo ang sasakyan. Alam mo, after 2 years, mabibili mo, hindi yung car, matchbox, o yung maliit lang, yung laruan. Kasi nga, hindi tayo nagsasakripisyo. Pero oras na nagsakripisyo ka, ito matindi. Oo, hindi lang yung nagsacrifice ka initially. Pero ang importante is the word called consistency. Oo, kasi 2 years. 2 years, 20 to 25,000. So, ano ginawa ko? Step number 4 na po tayo. Discipline. I really maintain the discipline na talagang, I think long term. Sabi ko, magkakaroon ako ng sasakyan, magsasakripisyo talaga ako. Didisiplinahin ko talaga sarili ko. So, hindi talaga ako bumibili ng mga bagay na hindi ko kailangan. Talagang tiis muna, di ba? Pikit, pag-inggit, di ba? Ganun talaga, disiplina. At masakit masakit talaga pagka dinidisiplina mo na ang iyong sarili. Parang sa paglulus lang ng weight yan di ba? Meron kang gustong kainin, napakasarap, pero alam niyo mangyayari at the end of the day, ayaw mo kainin, gusto mong kainin, pero alam mo, kailangan disiplinado ka. Dahil meron kang goal, ang goal mo ay pumagat. Ang goal ko during that time, kailangan magdisiplina dahil ang goal ko ay sasakyan. Gets nyo? And after that, alam mo, itong step number 5, ang nakatulong talaga sa akin, mas mabilis na makakuha ng sasakyan.
Pero bago ko sabihin yung number 5, gusto ko naman mag-type na kayo sa comment section. Ano po yung nare-realize nyo sa session natin na ito na kulang sa inyo kaya hindi nyo makuha-kuha ang mga financial goals nyo sa buhay? Pakitype na sa comment section. Number 5 naman po, alam nyo ang isang pinaka-best way, fastest way for you to get what you want in life, financial goal mo, learn. Ano yung learn? Matuto. Because once you learn more, you will earn more. So I continued to educate myself about personal finance. I continued to learn about how to earn more money. So you know what happened? Instead of 2 years' time, I was able to shorten the time. I think instead of 24 months, nakuha ko siya in 18 months. 18 months nakuha ko. Bakit? Tumaas ang income ko, instead na 20 to 25,000 nilalagay ko, dinagdagan ko, ginawa kong 30,000. So to cut the long story short, I was able to successfully save 500,000 and bought my dream car in my 20s. And I was able to drive home a brand new car. Grabe. Ang sarap ng feeling. Oo, ang sarap ng feeling na talagang brand new. Pag binuksan mo yung sakyan, yung amoy ng sasakyan, ibang klase talaga. Amoy, bago. Ay, grabe. And I'm sure, nako, lahat po tayo, gusto rin natin mangyari yan. Kung nakayanan ko, kaya mo rin yan. Kaya nga ito yung gagawin mo. Babalik po tayo. Babalik po tayo, mga friendship. Ano po yung number 5 things na gagawin mo? Number 1, set a clear goal. Magkano? Diba? Smart. Do smart. Number 2, prioritize. Diba? I-priority mo muna ang pag-iipon. Para dyan. Number 3, magsakripisyo ka. Number 4, nagdisiplina ka. Number 5, learn. Kailangan matuto ka. At para sa mga taong gusto talagang matuto. Oo. Matuto. Meron po tayong isang kaiponaryo po. Nakaipon po siya ng kanyang pera para pambili na kanyang sasakyan by using our ipon box na ito. Kaya nga mga friendship, tignan nyo naman po, oh. Oo, ilang ipon box ang hawak niya? 5 ang hawak niyang ipon box. Grabe. And every ipon box would be able to help you save 60,000 pesos. Nakalima siya, so may 300,000 siya. Congratulations! Kung kinaya ko, kaya mo. Kung kinaya niya, kaya mo rin. So, sundin mo lang itong mga tips and advice na ito. At darating ang panahon, makakapag-ipon ka. Hindi lang sa isang sasakyan, 2 sasakyan, 3 sasakyan, 4 na sasakyan. Congratulations! Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina ang susi sa pagyaman.